Captured soul shall find rest beyond the river. Near the cross, a trembling soul, love and mercy found me. There the bright and morning star sheds its beams around me. In the cross be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Near the cross, O Lamb of God, bring its scenes before me. Help me walk from day to day with no more me. In the cross be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa ating Hope Meeting. Una po sa lahat, papuri sa Panginoon at pasasalamat sa pag-iingat po niya at paggabay sa atin sa buong maghapon. At sa buhay po at kalakasan na patuloy po niyang pinagkakaloob. At ano po ang ating naging kaabalahan sa maghapong ito? Tayo man po ay pagod o hindi. Tayo po ay nagagalak sapagkat magkakasama po tayo muli sa gabing ito upang sama-sama pong umawit at magpuri sa Panginoon. At makapakinig po tayo ng testimony sa ating kapatid, paano po niya naranasan ang habag at biyaya ng Panginoon, at maging habon po ang kanyang mga salita at aral na makita po natin sa Biblia. Maraming salamat din po sa ating kapatid na walang sawang nagpapasa ng link ng Hope Meeting sa inyo pong mga sa buhay, mga kaibigan at mga katrabaho upang marami po ang maabot ng gawain ito. At bisitahin niyo din po ang ating FB group, ang C4 Hope Meetings. Kung nais niyo po muling balikan at muling mapakinggan ang ating mga natapos na gawain. At kung di pa po kayo kabilang sa ating group na ito, mag-join lang po kayo. Paalala po, mamaya pagkatapos po ng mensahe, meron tayo pong breakout session. At ngayon po, tinatawagan po ang ating Kelito para sa kanya pong pagbati. Magandang gabi po mga kapatid sa C4, maging sa ating mga partner churches sa ECC at saka sa Ambulong. Kagalakan po na makabahagi kayo sa pag-aaral ngayong gabi. At in-acknowledge din po natin yung ating mga nagiging kasama at nagiging kabahagi sa gawain ito, ang ating tech team, ang ating mga elders na siya magbibigay ng pag-aaral. Gabay po ng Banal na Espiritu ang ating dalangin sa gabing ito. Muli po, kagalakan po, makasama po kayo sa pag-aaral na ito at salamat po sa inyong pag-attend sa Hope Meeting na ito. Yan, pasensya na po, ang bago po pula natin, ang ating Kuya Joel Millares po. Yan, salamat po sa ating kapatid, Joel Millares. And, yan po, pagbasa po mula sa aklat ng Hebreo, Kabanata 6, talata 18 hanggang 19. Ganito po ang sinasabi, hindi nagbabago at hindi man lang nagsisinungaling ang Diyos, kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatang na loob na umaasa sa pangako niya. Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. At sa pagkakataong ito po, nais ko pong ibahagi, ano po ba ang Hope Meeting? Bakit nga po ba tayo nagkakaroon ng ganitong gawain? Ang Hope Meeting po ay stands for Household Opportunities, Presentation, and Experience. At ang Hope Meeting po ay naglalayo na maibalita ang makapangyarihang pagkilos at mensahe ng Panginoon sa komunidad, maibahagi ang galak na nadarama dahil sa biyaya ng Panginoon, at layunin po na mahamon ang bawat isa na tumugon sa Panginoon at makibahagi sa buhay ng may pagpapahalaga sa Kanya at sa Kanyang kalooban. Ngayon naman po, tayo po ay umawit sa Panginoon. Sama-sama po natin awitin, Sukdulang Biyaya.
Salamat sa biyaya ng ating Panginoon. Pakinggan po natin ang patotoo ng isa nating kapatid from C4, ang Ate Myra Gonzales, at susunod po ito ng handog na awitin ni Dayan Herasan. Magandang gabi po. Ako po si Myra Gonzales, kabilang sa Kristiyano Komunidad ng Sipo. Kami po ay naniniwala at naninindigan sa katotohanan may Diyos na manlilikha at may karapatan sa ating buhay. Na siya ay Diyos na nagsasalita at nagpapakilala sa mga tao at ang kanyang mga salita ay makapangyarihan. Ito po ay katotohanan at nakakapagligtas. Napupuri po at nagpapasalamat ako sa Panginoon sa kabutihan niya sa aming buhay. Noon pong hindi pa ako nakakakilala sa Panginoon, parang mahirap po ang buhay. Mahirap po dalahin ang problema. Andun ang pangamba at pag-iisip. Paano yung ganito? Anong gagawin ko? Paano na kami? Yan po ang palagi kong tanong sa sarili ko, na lalo na po kapag may pinagdadaanan na pagsubok. At dahil mababaw nga po ang pagkakilala ko sa Diyos, nagbubunga ito ng hindi maka-Diyos na pagtutuan. At kapag may mabigat kaming pagsubok, sa halip na sa Diyos ako lumalapit, humahanap o lumalapit po ako sa mga tao na sa palagay ko ay makakatulong sa akin. At minsan doon po ako lubos na nagtitiwala sa kanyang magagawa sa akin, sa kanilang mga salita. At kapag binigo po ako ng tao, madalas na nagagalit po o sumasama ang aking loob. Pero nung nakilala ko na po ang Panginoon, sa halip na mangamba at magmukmok, nananalangin ako na may kapakumbabaan at naghihintay sa kanyang tugon. At hinihingi ko sa Diyos ang kanyang plano at kalooban. Minsan nga, medyo matagal man ang kanyang pagtugon, naroroon ang kapayapaan ng puso at isip. At kapag ang Diyos ang kumilos, pati ang emotional health ko po ay kanyang tinutugunan. Ang pakiramdam ng kawalang pag-asa ay napapalitan ng galak dahil alam kong may Diyos na tutulong sa akin. Ngayon po ay nagpapatuloy ako sa pagtitiwala sa ating Panginoon. May kapayapaan at pag-asang nagmumula sa Kanya. Dalayan ko po na gamitin ng Diyos ang aking patotoo na ito upang magbigay hamon at pagpapala sa inyo at sa lahat ng mga nakakapakinig. Mabuhay po tayo sa ilalim na presensya ng Diyos, napapasakop sa otoridad ng Diyos, at namumuhay tuwing nasa kapurihan lamang ng Diyos. Soli Deo Gloria. Buhay ko nooy walang sigla, pawang kabiguan at pag-aalala. Ang akala ko pagmamahal nila, ang siyang sa'kin magbibigay saya. At nang ikaw ay makilala, natagpuan ang tunay na ligaya. Buhay ko ngayon ay nagbago dahil sa tunay na pag-ibig mo. Salamat o Diyos, ako'y inibig mo. Pinili mo, binago mo ako. At ngayon ang buhay ko'y ihahandog sa'yo. Tanging hangad ay ang makasama mo. At
bagyo, hamakin man ang buong mundo. Ako, Jesus, ay mananatili sa'yo. Pagsubok ba'y tulad ng bagyo, hamakin man ang buong mundo. Ako, Jesus, ay mananatili sa'yo. Sa'yo. Salamat po Diyos, ako'y inibig mo. Pinili mo, binago mo ako. At ngayon ang buhay ko'y ihahandog sa'yo. Tanging naman ay ang makasama mo. Salamat o Diyos, ako'y inibig mo. Pinili mo, binago mo ako. At ngayon ang buhay ko'y ihahandog sa'yo. Tanging naman ay ang makasama mo. Tanging hangat ay ang makasama mo. Tanging hangat ay ang makasama mo. Amen. Maraming salamat po sa iyong buhay, Ate Myra. Salamat po sa iyong paglilingkod. Salamat sa iyong patuloy na pakikibahagi sa komunidad at sa iyong buhay na pagpapala. Salamat din po kay Ate Dayan Herosano sa kanyang buhay sa paglilingkod sa pamamagitan ng po ng pag-awit. Tunghayan po natin ang salita ng Panginoon na dadalhin po ng ating kapatid, Brother Marlon Medrano. Okay, magandang gabi po sa bawat isa sa atin, sa C4 family at sa ating kapatid na iglesia sa Ambulong at sa ECC. Magandang gabi po. Nais ko pong munang tanungin ng bawat isa. Malinaw po ba yung aking audio? Yan, marami pong salamat sa bawat isa at nagpapasalamat tayo dahil tunay na yung pong sukdulang biyaya ng Panginoon ay ating naranasan at yun pong kanyang pagliligtas at yung pagpapatawad sa ating mga kasalanan ay kanya pong ginawa upang tayo ay magkaroon ng isang buhay na walang hanggan na nakaugnay sa ating pong Panginoong Jesucristo. Bago po tayo magpasimula sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo pong muna ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan, Diyos na mabuti, Diyos na hindi nagbabago, Diyos na sapat, Diyos na tapat sa lahat ng aming mga pangangailangan. Nagpapasalamat kami sa kabila ng mga kaabalahan sa buong araw. Ay nagpapasalamat kami sapagkat binigyan mo kami ng pagkakataon, minsan pa muli na magkasama-sama upang makapagpalakasan at makapagpaalalahanan ng iyong pong mga salita. Dalangin namin ang katotohanan ng iyong mga salita ngayong gabi ay magbigay ng hamon sa bawat sa amin upang makapamuhay ng meron pong pagsunod at meron pong pagpapasalamat lagi sa biyaya ng kaligtasan ipinagkaloob mo sa amin. Marami pong salamat. Ito po ang aming dalangin at hiling sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, tingnan po natin yung atin pong slide. Ngayon pong gabi ay atin pong tingnan muna yung ating annual theme sa taon ng 2026. Ang sabi po dyan, a community committed to God's truth, walking in humility in every godly pursuit. Isang komunidad na nakatalaga sa katotohanan ng salita ng Diyos, lumalakad ng may kababaang loob
sa makadiyos na pagnanasa. At ang ating pong teksto na pinagkunan ay yung pong Isaiah 66 verse 1 and 2. Ngayon pong gabi, ang nais ko pong ating pag-aralan ay ang aklat ng Roma. Ano po? Sa mga susunod po na mga pagtitipon natin o pagpupulong sa Hope Meeting, sa akin pong pagtuturo, sisikapin ko pong ang Book of Roma o ang aklat ng Roma, ang akin pong mabigyan ng diin. Ano ho? Tingnan po natin ang panimula. Makikita po natin sa Roma, Kabanatang 1, Talatang 1, ano po, na ito pong aklat ng Roma ang sumulat ay walang iba kundi ang Apostol Pablo. At pag tinignan po natin yung lugar ng pagsulat, ang sabi po dyan ay Corinto, na makikita sa mga pagbati ni Gayo na naninirahan sa Corinto. Pag binasa po natin yung Roma 16 at 23 ay atin pong makikita yung mga galitong kataga. Roma 16 verse 23, galito po ang sinasabi, kinakamusta kayo ni Gayo na tinutuluyan ko sa bahay niya nagtitipon ang buong iglesia. Kinakamusta rin kayo ni Erasto na ingat yaman ng lungsod at ng ating kapatid na si Cuarto. So makikita po natin yan at doon din po sa 1 Corinthians 1:14. At gayon din si PB na tila sumama sa sulat doon po sa 16 verse 1 and 2. Sabi doon ay mula sa simbahan sa Cenchrea, isang lugar sa Corinto. Galito po yung ating mababasa sa 16:1 and 2. Itinatagubilin ko sa inyo ang ating kapatid na si PB na isang tagapaglingkod ng iglesia sa Cenchrea. Tanggapin niyo siya alang-alang sa Panginoon gaya na rapat nating gawin bilang magkakapatid. Tulungan niyo siya sa anumang pangangailangan niya sapagkat marami siyang natulungan at ako'y isa sa mga iyon. Tingnan po natin yung panahon ng pagsulat, sabi diyan 57 to 58 AD. Habang nasa kanyang ikatlong paglalakbay, si Apostol Pablo. At yan po ay natala sa Gawa chapter 20 verse 1 to 3. Bago siya dumating sa Jerusalem na may koleksyon para sa mga banal na nangangailangan. So, pagtingnan po natin yung background ng iglesia sa Roma, ito po yung ating makikita. Sabi diyan, walang inihayag sa bagong tipan tungkol sa pagsisimula ng simbahan sa Roma. Posibleng ang mga bisita sa Jerusalem sa araw ng Pentecostes, kasunod ng pag-akyat ng Panginoon ay kabilang sa 3,000 na naligtas at kalaunan ay dinala ang ebanghelyo pabalik sa kanilang tahanan. Natala po yan doon sa Gawa chapter 2 verse 10. O maaaring kabilang sa mga nagkalat kasunod ng kamatayan ni Esteban, ang ilan na napunta sa Roma at ipinangaral ang ebanghelyo roon. So yan po'y natala doon po sa Gawa chapter 8 verse 1 to 4. Next slide, ang sabi, ang unang nabasa natin tungkol sa mga Kristiyano mula sa Roma ay posibleng tungkol kina Aquila at Priscilla na kasama ang lahat ng Hudyo ay pinalayas ni Claudius mula sa Roma at natagpuan ni Pablo sa Corinto sa kanyang ikalawang paglalakbay. Doon po sa chapter 18 ng Acts 1 and 2. Matapos maglakbay kasama si Pablo sa Epeso at pakipagtulungan sa simbahan doon. Acts chapter 18, 18 and 19, 24 and 26 at yung pong unang Corinto 16-19. Nakita natin sila pabalik sa Roma at nag-iisang simbahan sa kanilang bahay. Next slide, mula sa pagbati na ibinigay ni Pablo sa kabanatang 16, lumitaw na may ilang mga simbahan sa Roma na nagpupulong sa iba't ibang tahanan. 16, 5, 14, and 15. Ang mga pangalan ng mga individual ay nagmumungkahi na ang mga Kristiyano ay pangunahing mga hintil na may
mas maliit na bilang ng mga Hudyo. Ang reputasyon, next slide, ang reputasyon ng mga Kristiyano sa Roma ay laganap. Kapwa kilala ang kanilang pananampalataya doon po sa 1:8 at kilala din sila sa pagsunod doon po sa 16:19. Dahil dito, matagal na silang gustong makita ni Pablo doon po sa Roma chapter 15 verse 23, yan ay natala. May layuning makabihagi sa kanilang pagpapatibay sa isa't isa. At matulungan sa kanyang pagpunta sa Espanya. So yan po yung makikita natin. Then yung pong layunin ng pagsulat, ipinahayag ni Pablo sa sulat na ito na matagal na niyang pinalak na ipangaral ang Ebanghelyo sa Roma. Makikita natin yan sa Roma chapter 1 verse 13 to 15. At mula roon ay magtungo sa Espanya sa chapter 15 verse 22 and 24. Bagamat mayroon pa rin siyang mga layuning ito sa chapter 15, 28 to 29. Malamang na makapunta sa Roma ang lumalaganap na kanser ng mga guro ng Judaism, yung nagpagulo sa mga simbahan sa Antioquia, Corinto at Galacia upang maiwasan ito at matiyak na maging kaaya-aya ang kanyang pagbisita sa Roma. Next slide. So isinulat ni Pablo ang Roma. At ito po yung ating makikita upang maiayos ang disenyo at kalikasan ng Ebanghelyo. Sa paggawa nito, ipinakita niya kung paano natutupad ng Ebanghelyo ni Kristo ang kulang sa parehong pagano at Judaismo o Judaismo, sa gayon ay epektibong pinapalitan ang mga ito bilang mga sistema ng reliyon. Ang gayong sulat ay magbibigay armas sa simbahan sa Roma laban sa mga taong babaluktot sa Ebanghelyo o magmumungkahi na ito ay kulang at di sapat. So tingnan po natin yung Roma chapter 1 verse 16 and 17. Ito po yung ating makikita. Sabi diyan, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Una, sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Sapagkat sa magandang balita ay ipinakita kung paano itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya, buhat sa simula hanggang wakas. Tulad na sinasabi sa kasulatan, ang itinuring ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Kung ating pong titingnan yung pinakabuod at layunin ng sulat ni Apostol Pablo, ito po yung diin niya sa aklat na ito. Yung hindi niya ikinahihiya ang magandang balita. Para sa kanya, ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sasampalataya. So sa dalawang talatang ito ay sinabi ni Pablo ang kanyang tiwala sa Ebanghelyo at ang mga dahilan nito. Ang malaking bahagi ng kanyang sulat ay nakatuon sa pagpapaliwanag kung bakit at paano ang Ebanghelyo ni Kristo ang kapangyarihan ng Diyos na iligtas ang mga naniniwala. So yun ang ating titingnan at pag-aaralan sa gabing ito ay yung pong Roma chapter 1 verse 1 to 32. Mahaba-haba pero titingnan natin ang pinaka-thesis o thesis ng aklat na ito, yung layunin ng chapter na 1 ay ito, upang humanga tayo sa lubos na kasapatan ng Ebanghelyo. Ulitin ko po, upang humanga tayo sa lubos na kasapatan ng Ebanghelyo. Para kay Apostol Pablo, sapat ang Ebanghelyo ni Kristo. Walang labis, walang kulang, ito'y sapat. Para sa kanya, ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat mananampalataya. At yung pangalawa, upang makita natin kung paano maaaring ituon ang puot ng Diyos sa ating lipunan ngayon. So tingnan po natin yung pinakabuod ng
pag-aaral na ito. Tulad ng nakagawian sa karamihan ng kanyang mga liham, nagsimula si Pablo sa pagbati at pasasalamat, sa pagtukoy sa kanyang sarili bilang alipin ni Kristo. Binanggit niya ang kanyang pagiging apostol at ang misyon nito sa ebanghelyo ng Diyos hingil sa kanyang anak. May sa katuparan ang pagsunod sa pananampalataya sa lahat ng hintil, sa pagbibigay ng mensahe sa mga tatanggap ng kanyang sulat bilang lahat ng minamahal sa Roma, tinawag ng mga banal. Pinapaabot niya sa kanila ang tanyag na 2 beses na pagbati sa araw na iyon, biyaya at kapayapaan. So nagpapasalamat siya sa kanilang kilalang pananampalataya at inihayag ang kanyang hangaring bisitahin ng Roma at ihayag ang ebanghelyo roon. Ang motibasyon sa hangaring iyon ay ang kanyang pakiramdam ng obligasyon at matapang na pananalig na ang ebanghelyo ang kapangyarihan ng Diyos na magliligtas. Ang pagbanggit sa kaligtasan ay natural na humahantong sa pangangailangan para sa lahat ng tao na maligtas. Sinimula ni Pablo na ipakita ang pangangailangang ito sa panig ng mga hintil. Ipinaliwanag niya na dahil sa kabiguan ng mga hintil na kilalin ang walang hanggang kapangyarihan at banal na katangian ng Diyos na inihayag sa mundong kanilang kinabibilangan, at dahil sa kanilang sumunod na palaluan at pagsamba sa Diyos-Diyosan, sila ay nalantad sa makatuwid sa puot ng Diyos mula sa langit. Ang puot na ito ay nagpapakita sa Diyos na hinayaan lamang silang aanihin ang mga bunga ng kanilang kahungkagan sa pagbibigay sa kanila ng sa karumihan, sa mga pagnanasa ng kanilang mga puso, sa mga masamang pagnanasa at sa isang maruming pag-iisip. Ang resulta ay napakatiwali na kahit ang mga taong mas nakakaalam ay nahuli sa mga gapos nito. So tingnan natin yung outline, mga kapatid, ng panimula. Yung pong una, yung panimula at yung tema, makikita po natin yan doon po sa verse 1 to 17. Tingnan natin yung tungkol kay Pablo. Sa verse 1 to 5, tumutukoy yan doon po sa pagbibigay ni Apostol Pablo kung sino siya. Ito yung una, ang kanyang lugar sa buhay. Ano po yung kanyang lugar? Siya ay lingkod at apostol. So makikita po natin yan dyan po sa kanyang liham na yan, yung pagbibigay diin na sabi niya mula kay Pablo na isang alipin ni Jesucristo. Tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng mabuting balita. Yung pangalawa, ang kanyang kwento sa buhay. Tingnan natin, ano yung kwento ni Pablo? Walang iba kundi ang ebanghelyo ni Kristo. So yun yung kanyang kwento, Kung merong higit na ikinukwento ang apostol na ito, walang iba kundi ang ebanghelyo ng Panginoon. Pag nakita natin, kahit saan siya dalhin ng sitwasyon at ng panahon, dala-dala niya ang ebanghelyo ni Kristo. Ang kanyang layunin sa buhay upang makabuo ng pagsunod batay sa pananampalataya. Sa verse 5 sabi niya, sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol alang-alang kay Kristo upang ang mga hintil ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. So letter B tungkol sa mga taga-Roma, yung verse 6 hanggang 15, ang paglalarawan ni Pablo sa kanila. Pag tinignan natin yung verse 6 and 7, kayo'y kabilang sa mga tinawag na maging mga tagasunod ni Jesucristo sa inyong lahat na nasa Roma na mga minamahal ng Diyos at tinawag upang maging banal. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Jesucristo. Yung pangalawa, ulat ni Pablo tungkol sa kanila, yung verse 8. Then yung pangatlo, ang matinding pagnanais ni Pablo na bisitahin sila. Pang-apat, ang katuwiran at pananabik ni Pablo na bisitahin
sila. Yun yung hanggang 11 to 15. Yung letter C, ito naman yung tungkol sa Ebanghelyo. Ano, yung 16 and 17. Sabi dito, ang kagalang-galang nito. Ibig sabihin, walang dapat ikahiya. Ano, sabi nga ni Apostol Pablo, walang dapat ikahiya. Hindi niya ikinahihiya, sabi niya, ang mabuting balita. So yung pangalawa, ang kalikasan nito. Ano ba ang kalikasan ng Ebanghelyo? Ito ay kapangyarihan ng Diyos. So yung Ebanghelyo, yung mabuting balita na ipinapangaral ni Apostol Pablo na hindi niya ikinahihiya, ito'y ang kapangyarihan ng Diyos. At ano yung layunin noong Ebanghelyo? Yung mabuting balita, kaligtasan. Ano? Yung kaligtasan ang layunin nito. At yung pang-apat, yung saklaw nito. Ito'y para sa lahat ng naniniwala. Ano? Yung 16D. Ang nilalaman nito, ang paghahayag ng katwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa verse 17, sapagkat ipinakikita ng magandang balita kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao. At ito'y sa pamamagitan ng pananampalataya, buhat sa simula hanggang wakas. So yun yung diin, ano? Na yung pananampalataya ay buhat sa simula hanggang wakas. So tingnan naman natin yung pangalawa sa outline, ang pangangailangan ng kaligtasan ng mga hintil. Verse 18 to 32. So sa A, sabi diyan, masamang tao na nagpaparangal sa Diyos. Ano? So ito yung mga titingnan natin. Yung masamang tao na pumipigil sa ihayag na katotohanan ng Diyos, yung 18 and 19, ano? Makikita natin dyan na nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil mismo sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. Yung masamang tao na humahamak sa patotoo ng kalikasan, verse 20. Masamang tao na walang utang na loob at hangal, 21 and 22. Ano? Sabi sa 22, sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na sila'y mga hangal. Pangatlo, masamang tao na walang utang na loob at hangal. Pang-apat, masamang tao na ibinigay sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yung verse 23. Tinatalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan at ang sinasamba nila ay mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may apat na paa at mga hayop na gumagapang. So tingnan naman natin yung letter B, yung banal na Diyos, hinayaan ang masamang tao. 24 to 32. Sabi, hinayaan sila sa karumal-dumal na karumihan. Ano? Verse 24 and 25. Pangalawa, hinayaan sila sa lesbianismo at homosexualidad. Ano? So yan yung makikita natin diyan. Pagbibigay sa kanila ng mga mapapahamak na isipan at lahat ng kasamaan. 28 to 32. So makikita natin diyan talaga yung kabanalan ng Diyos at yung pagtingin doon sa mga gumagawa ng kasamaan. So tingnan natin yung mga salitang dapat nating pagnilayan ngayong gabi. Kung meron tayong breakout session mamaya, tingnan natin ito yung dapat nating pagnilayan ng mga salita. Ebanghelyo. Yung literal, ibig sabihin mabuting balita. Sa New Testament, ito ay nagpapahiwatig ng mabuting balita ng kaharian ng Diyos at ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Ano? So, ibig sabihin, kapag tinanong at kung tanongin tayo ano yung Ebanghelyo, dapat tama yung pagsagot natin, ano, hindi lamang basta mabuting balita, kundi yung mabuting balita ng kaligtasan, ito'y tungkol sa lahat ng ginawa ni Kristo. So, ang Ebanghelyo, walang iba kundi si Kristo. At yung pangalawa, yung biyaya, ano, yung pabor. Mabuting kalooban, mapagmahal na kabaitan tulad ng ginamit sa pagtukoy sa pagsang-ayon ng Diyos sa tao. Ang kalayaan nito ay binibigyan diin
So, hindi nararapat na pabor. So, ito pa, yung pananampalataya, pagtitiwala, pananalig, na ginawa ng salita ng Diyos, Roma 10:17, ipinapahayag nito ang sarili sa pamamagitan ng pagsunod at pagmamahal. Yung kapangyarihan mula sa salitang Griego na dunamis, kung saan nagmula ang dinamita, ibig sabihin lakas, kakayahan. Kapag tinignan natin yung kapangyarihan dito na ginamit o yung salita na kapangyarihan ng Diyos, yung kapangyarihan ng salita ng Diyos na kayang bumago sa lahat ng tao na maniniwala sa mabuting balita ng kaligtasan. Yung kabutihan ng Diyos, ginawa ng Diyos ang tama, paraan ng Diyos na ituwid ang isang tao sa Kanya na may kaugnayan sa konsepto ng pagbibigay katwiran na nagpapahayag na ang isang tao ay hindi nagkasala. So mga kapatid, ito yung ating diin sa gabing ito ng pag-aaral ng Book of Roma. Yung chapter 1, ang diin nito ay doon sa mabuting balita sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Sabi nga ni Apostol Pablo, hindi ko ito ikinahihiya. Bakit? Sapagkat ito ang mabuting balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos na magkakaroon ng kaligtasan ang sino mang maniniwala sa mabuting balita. So mga kapatid, ito ang ating pagpapasimula sa aralin ng Roma at sa mga susunod na session natin sa Hope Meeting. Kapag po ako yung naka-assign, ay ito po yung ating patuloy na pag-aaralan. Nasa pasimula po tayo ng pag-aaral ng Book of Roma. Magandang gabi mga kapatid. Salamat. Pagpalain tayo ng Panginoon. Panginoon, salamat po sa katapatan mo sa aking buhay. Kahit ako'y nagkukulang, patuloy ang iyong pagmamahal, kay buti mo. Samahan kayo po. Pastor Marlon, prayer po. Po tayo po ay manalangin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa malayang pag-aaral ng iyong mga salita. Dalangin namin na mga katotohanan na nahayag sa amin sa pamamagitan ng aklat ng Roma na sulat ni Apostol Pablo na nagbibigay diin sa mabuting balita na ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat mananampalataya at maniniwala sa Kanya. Pagpalaan niyo po ito, Ama, sa bawat sa amin, at ito, Panginoon, na magbigay sa amin ng hamon upang kami mamuhay ng meron pong pagtitiwala ng lubusan sa iyong mga salita. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Purihin po at pasalamat sa Panginoon sa mga katotohanan po ng kanyang mga salita na ibahagi po sa gabi nito. Yan po, kung meron po nagnanais na magpasalamat, pwede po kayo mag-unmute or mag-type po sa ating chat box or i-click niyo po yung raise hand button niyo. Maraming salamat po sa ating mga kapatid po na nandito sa ating Google Meet at sa mga kapatid po natin na tumutok po sa ating FB Live.
Paalala po muli, meron po tayong breakout session. Wala na po, tayo po yung mag-open ng cam at tayo po yung mag-picture taking. Okay po, bilang po ako ng 3. 1, 2, 3. Thank you po. Maraming salamat po. Salamat. Salamat po sa bawat isa. Salamat sa bawat isa.